pinakaulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Nagkarlan Mayor Elmore Vita bumisita kay Mayor Vicente B. Amante. Mayora Jem Castillo itinanghal na Most Outstanding Philanthropist sa 2023 World Class Excellence Japan Award. City Administrator Larry S. Amante dumalo sa pagbubukas ng Pure Gold Maharlika Highway. City Administrator Larry Amante at Mayora Jem Castillo nakiisa sa Brigada Eskwela 2023 Kick-Off Ceremony. Nag-courtesy call at bumisita ang napakaraming tao sa People's Day ni Congressman Amben Amante. Sangguniang Panglungsod nagsagawa ng kanilang 57th regular session noong Agosto 14. City Administrator Larry S. Amante patuloy sa pagbibigay ng tulong sa ilalim ng indigency program. 12 drug-cleared barangays at gem ng palengke candidates kinilala sa pagtataas ng watawat. Pamahalang lungsod ng San Pablo nakiisa sa SDO San Pablo sa paglulunsad ng Strata Framework. At narito ang mga detalye. Nagkarlan Mayor Elmore Vita bumisita kay Mayor Vicente B. Amante. Bumisita sa tahanan ni Mayor Vicente B. Amante noong August 14 sina Mayor Elmore Vita, Municipal Tourism Officer Cristina Dorado at ilang kawani ng pamahalang bayan ng Nagkarlan, Laguna. Nagpulong ang dalawang butihing alkalde para sa mga posibleng proyekto na maaari nilang magawa para sa lungsod ng San Pablo at munisipalidad ng Nagkarlan. Marjorie Gatchalian nag-uulat. Mayora Jem Castillo itinanghal na Most Outstanding Philanthropist sa 2023 World Class Excellence Japan Awards. Isa na namang parangal ang iginawad kay Mayora Jem Castillo dahil sa kanyang mga pagtulong sa mga nangangailangan dito sa lungsod ng San Pablo. Gagawaran si Mayora Jem bilang World Class Achiever Awardee na Most Outstanding Philanthropist sa 2023 World Class Excellence Japan Awards. Ang nasabing parangal ay gaganapin sa October 23, 2023 sa New Otani Hotel, Fukuoka, Japan. Lubos na ipinagmamalaki ng lungsod ang mga natatanggap na parangal ni Mayora Jem Castillo na siyang nagiging tulay para mas makilala ang lungsod ng San Pablo. Ito po si Christine Meica, nag-uulat. City Administrator Larry S. Amante dumalo sa pagbubukas ng Pure Gold Maharlika Highway. Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante ang ribbon cutting para sa pagbubukas ng bagong Pure Gold Maharlika Highway noong August 11. Kasama rin sa nasabing seremonya sina Mr. Lorenzo Co ng Pure Gold, LEDIPO Officer Paul Michael Cuadra at Executive Secretary to the Mayor Christine Ann Picazo. Ang pagbubukas ng bagong branch ng Pure Gold ay senyales ng patuloy na paglago ng industriya ng pagninegosyo sa lungsod ng San Pablo sa tulong at pagsuporta ng pamahalang lokal sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante. Nancy Vidal, nag-uulat. City Administrator Larry S. Amante at Mayora Jem Castillo nakiisa sa Brigada Eskwela 2023 Kick-Off Ceremony. Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante at Mayora Jem Castillo ang Brigada Eskwela 2023 Kick-Off Ceremony noong Agosto 10 na ginanap sa SPC Integrated High School Gym. Dumalo rin sina Vice Governor Karen Agapay, Attorney Dennis Co, kinatawan ni Congressman Loreto S. Amante at Vice Mayor Justin G. Colago. Kasama rin sina Assistant Regional Director Loida N. Nidea, DepEd 4A, OIC School Division Superintendent Girly M. Ilagan, OIC Assistant School Division Superintendent Buddy Chester M. Repia ng DepEd San Pablo at Principal for Cristeta S. Uy. Cedric Carandang, nagbabalita. Nag-courtesy call at bumisita ang napakaraming tao sa People's Day ni Kong Amben Amante. Nag-courtesy call ang bagong talagang BJMP SPC District Jail, Male Dorm Warden, Jail Superintendent Jeronimo Salye, at Female Dorm Warden Jail Senior Inspector Irene Kapirig sa People's Day ni Kong Loreto S. Amante noong August 10 sa Malvar Mansion. Bumisita rin ang official candidates ng Mr. and Miss Global Ambassador,
at ang mga opisyales ng San Pablo City Public School Retired Teachers Association sa pangunguna ng kanilang Pangulo na si Dr. Benilda Dumaraos. Nag-courtesy call din ang mga atleta ng Strong Philippines, Tong Ilmudo Mixed Martial Arts, at nakisa rin sa People's Day si Bocalian si Amante, Vice Mayor Justin G. Colago, at ilang miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Sangguniang Panlunsod nagsagawa ng kanilang 57th regular session noong August 14. Inaprubahan na ang inihaing ordinansa ni Councilor Richard Pabico, ang ordinance establishing the Barangay Employment Service Unit in the City of San Pablo sa 57th regular session ng Sangguniang Panlunsod noong August 14. Mga resolusyon namang nagpatibay ay ang MOU ng UP Los Baños at LLDA, MOA ng PLS-PROTC at 4th Regional Community Defense Group Los Baños, at mga barangay budgets ng 2F, 3A, San Miguel at San Rafael. Tinalakay rin ang mga proposed ordinances ni Councilor Angelita Iyang na ordinance providing for a comprehensive code for the youth of San Pablo, ordinance requiring the use of lead-safe paints in construction, maintenance and renovation projects and other activities in the City of San Pablo, ordinance creating the Literacy Coordinating Council, at ordinance establishing the institutional mechanisms for the protection and support of traffic persons. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. City Administrator Larry S. Amante patuloy sa pagbibigay ng tulong sa ilalim ng indigency program. Naging abala noong August 14 sa kanyang tanggapan sa Convention Center si City Administrator Larry S. Amante sa pagtanggap sa mga bisita at sa mga nahingi ng tulong sa ilalim ng indigency program. Nag-courtesy call naman ang PLSP Coral na nagwagi ng silver diploma sa Adria o Veneracion International Choral Competition na ginanap noong July 21, 2023. Ito si Ryan Rafael Rodriguez, nagbabalita. 12 drug-cleared barangays at gem ng Palengke candidates kinilala sa pagtataas ng watawat. Sa ginanap na pagtataas ng watawat noong Agosto 14 ay pinagkalooban ng cash incentives ang karagdagang 12 drug-cleared barangays ng lungsod ng San Pablo. Ito ang Barangay San Jose, San Vicente, San Pedro, Santiago II, Santissimo Rosario, Santa Catalina, 1A, 6A, 4C, 2C, 1B, at Bagong Bayan. Ipinakilala rin ang 10 kandidata ng GEM ng Palengke ng isang proyekto ni Mayora Jem Castillo sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante. Pinamunuan naman ni Mayora Jem ang pag-awit ng lupang hinirang. Dumalo rin ang ilang miyembro ng Sangguniang Panlunsod sa nasabing programa. Evelyn Aquino, nag-uulat. Pamahalaang lungsod ng San Pablo nakiisa sa SDO San Pablo sa paglulunsad ng Strata Framework. Pinangunahan ni na City Administrator Larry S. Amante at Vice Mayor Justin G. Colago ang paglagda sa kasunduan sa Schools Division Office of San Pablo City para sa muling paglulunsad ng Strata Framework noong August 14 na ginanap sa Convention Center. Nakiisa rin sina Councilors Carmela A. Acevedo at Angelita Iyang, ABC President Ariston A. Amante, Executive Assistant Christine A. Picasso, Lidipo Chief Paul Michael Quadra, iba't ibang stakeholders, faculties, mag-aaral at mga magulang. Sa panig ng SDO San Pablo ay pinangunahan naman ni OIC Schools Division Superintendent Girly M. Ilagan ang nasabing Strata launch. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. City Veterinary Office nagsagawa ng rabies vaccination sa Barangay San Gabriel noong August 14. Peso San Pablo, sa mga naghahanap ng trabaho, maaaring mag-apply sa Bonafide Trinology Placement Services. Hanapin lamang si Human Resource Head Renzon Joshua G. Boa o mag-email sa info@bonafidetrinology.com o tumawag sa mobile number 0936-295-5633 o telepono number 049-520-5491. City Cooperatives nagsagawa ng pre-registration seminar noong August 14 para sa 4 would-be members of proposed electric cooperative sa Barangay Santo Niño.
San Pablo PNP Outreach Program noong August 11 para sa Brigada Eskwela sa Don Arsenio Escudero Memorial School, Sitio Baloc, Barangay Santo Niño sa pangunguna ni Chief of Police Wilhelmino Saldivar at PSMS Elmer Reyes at mga miyembro ng PSFTP Class 2022-02. CDR-RMO nagsagawa ng regular na pagpupulong para sa kanilang iba't ibang programa tulad ng Gawad Kalasag Field Evaluation, DepEd, MOA at CDR-RMC meeting. CTMO, Ongoing Installation and Inspection of Road Signages, a program of the Department of Interior and Local Government and the City of San Pablo. Mr. Louis A. Castillo, head of the City Traffic Management Office, monitors the implementation of the said project. Senro nag-turnover sa DENR Senro Rescue Center, Kalawan, Laguna noong August 11 ng isang predatory bird lawin na nahuli malapit sa DepEd office. Ang transport at turnover ay sa pakikipagtulungan ng City Veterinary Office. San Pablo City Fire Station, nakiisa ang mga kawani ng BFP San Pablo City sa Brigada Eskwela 2023 noong August 14 sa Barangay San Antonio 1, San Antonio 2 at San Nicolas. City Population Office Pre-Marriage Orientation and Counseling noong August 15 sa may 10 couples. City Mayor's Office Zoning Division nagsagawa ng joint inspection ng zoning para sa locational clearance at ng OBO para sa building permit noong August 1, 2, 4, 8, 9 at 10. SPC General Hospital, conduct of financial and physical performance evaluation ng mga representatives mula sa Office of the President, Malacanang. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. BIO Soledad, pinangunahan ni Chairwoman Teresa Gonzalez ang pagsisimula ng Brigada Eskwela. BIO Santa Veronica, sa pamumuno ni Chairman Felix Dange at Kagawad Nora Guevara ang medical mission sa pagtataguyod ng Fermain Pharmaceutical noong August 12. Kaya lubos ang pasasalamat ng buong sangguniang barangay sa lahat ng tumulong sa matagumpay na medical mission. BIO San Antonio 1, courtesy call ng kandidata ng Miss Global Ambassador na si Princess Perez kay City Administrator Larry Amante. Kasama sa pagbisita sina Chairman Regzon Banaag, Kagawad Lordy Dino na ama ng kandidata at sangguniang barangay. BIO 6B, nakiisa ang sangguniang barangay sa pamumuno ni Chairman Jeje Aveniante at pakikipagtulungan ng Tao Gamma Phi ng Barangay 6B sa isinagawang Brigada Eskwela 2023 sa CM Azcarate Elementary School. BIO 5C, regular na ronda at foot patrolling ng sangguniang barangay kasama ang mga miyembro ng BPSO. BIO San Ignacio, ang buong sangguniang barangay sa pangunguna ni Chairman Hernan Calabia ay nagpapaabot ng isang malaking pasasalamat kay City Administrator Larry S. Amante sa walang sawang pagtulong sa mga mamamayan ng Barangay San Ignacio. BIO San Isidro, nagsagawa ng meeting ang Provincial Environment and Natural Resources Office ukol sa Rapid Land Tenure Appraisal. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng house-to-house ang mga evaluator tungkol sa nasabing programa. BIO Santa Cruz, pasasalamat sa lahat ng miyembro at sangguniang barangay, punong guro at mga guro, mga senior citizens at PTA President sa pagtataguyod ng Brigada Eskwela 2023. BIO Bagong Bayan, cleanup drive at pagpuputol ng mga sanga ng puno sa kahabaan ng Bongavilla Corner Rose Streets sa pangunguna ni Chairman Robert Enriquez Dizon, katuwang ang mga masisipag na barangay tanod. BIO San Diego, sa patnubay ni Chairman Jerry Cagite, katuwang sina BPSO Chief Felipe Batralo, Deputy Efren De Villa, BPSO members Edwin Exconde, Crisanto de Chavez, Joel Punzalan, Romeo Tabora at Joseph Mendoza ay patuloy ang pagsasagawa ng pagroronda sa bawat purok ng barangay upang masiguro ang katahimikan at seguridad sa barangay. BIO San Lucas 1, pasasalamat kina Architect Freddy Ahes at BPSO Chief Frederick Del Barrio sa pagsasaayos ng mga butas na kanal sa may Purok 2.
BIO San Juan, may 200 na 40 years old above at senior citizens ang nabiyayaan ng free eye check-up at cataract screening sa isinagawang Project 3M noong Agosto 15. Nahandog ni Councilor Carmela Acevedo, katuwang sina Chairman Ani Belda at SK Chairperson Mec Otor at ang buong sangguniang barangay. BIO Santa Ana, nagsagawa ng Community Assembly Meeting ang NHA Laguna District CSSU na dinaluhan ng mga nakatira sa tabing Riles para sa census ng National Housing Authority at updates sa status ng proyektong pabahay para sa mga pamilyang apektado at nakasama sa master list ng PNR South Long Haul Project. BIO Santa Isabel, sa pagtataguyod ng sangguniang barangay sa pangunguna ni Chairman Jerry Tigzon ay naisagawa ang pagpapalipat ng mga kontador ng Meralco sa Purok 2 na isa sa mga naiwang proyekto ng yumaong Chairman Alex Reyes. BIO Santo Cristo Community Service sa pakikipagtulungan ng ilang kagawad, mga 4Ps at BNS. BIO 1B, weekly operation linis at hakotambak sa Magsaysay, Osmeña, Laurel at Recto Streets sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng BPSO. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang